Noong umpisa ng taong 2025, kanya-kanya tayong resolutions at goals na gustong gawin at matupad sa loob ng 365 days ng kasalukuyang taon. Ngayong magtatapos na ang 2025, may mga natupad ba sa mga pangarap natin? Pinulusuhan ng aming team ang ilang Pinoy. Si Evelyn, tuwang-tuwa sa natanggap mula sa asawa. Nasa 1 taon na rin daw kasi ito sa kanyang wish list. Malaking tulong daw ito sa kanya bilang housewife. E-bike lang, masaya na ako. Kasi kapag naghahatid ako sa anak ko sa school, naglalakad lang kami. Minsan walang pamasahe. Kaya naglalakad kami pa uwi. Ayun. Oh, so malaking tulong yung e-bike. 13-month pay niya sa trabaho, binili niya ng e-bike. Si Japheth, nakapagpundar ng motorsiklo para sa kanyang munting negosyo. Dumami rin ang binebenta niya sa kanyang food cart. Yung unang gamit po namin is cart lang po na bike. So ngayon 2025 po, ito na po yung naano ko. Naipundar. Ulam-ulam lang po noon. Ngayon, nagdagdag ako ng pares at saka lugaw. Si Dennis, katas ng kaliwat ka ng trabaho ang naipundar ngayong taon para sa pamilya. Nagkaroon po kami ng sariling bahay. Wow, saan ka nakatira ngayon? Diyan po kami pero may bahay po kami sa Bulacan. Ayun po yung sariling bahay po namin. Hindi man direktang nangyari kay Gemma, pero masaya siyang nabigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na maging Philippine representative ngayong taon. Nakarating na rin siya ng Malaysia. Representative siya ng school? Opo. Contest ba yung sinalihan niya o conference? Hindi po, sports, wushu. Ang greatest blessing naman ni William ngayong taon, hindi raw planado pero nagpapasalamat sila dahil ipinagkaloob ito. Binigyan kami ng baby boy. Lumakas ba yung benta mo nung dumating si baby boy? Ang dami mong paninda oh. Oo, kasi kailangan ko siyang paghandaan kasi pagkatapos ng taon na to, mag-birthday siya. Pinagsikapan, ibinigay o hindi inaasahang nangyari o dumating, ang mahalaga, positibo pa ring haharapin ang susunod na taon.